Magandang bati po sa inyo. Ako si Norman. Aminado po ako na marami na akong nakalimutang pangyayari sa buhay ko noong bata pa ako. Pero may mga bahagi na mahirap kalimutan. Lalo na kung kakaibang karanasan yon. Tulad na lang po ng nangyari nung nasa huling taon ako sa elementarya. Nakatira po ako noon sa Kanumay, Valenzuela at nag-aaral sa Kanumay West Elementary School. Nasa poder ako ng tiyahin ko, kay Tita Salve. Meron po kaming kapitbahay na sobrang malapit kay tita. Bagong lipat sa lugar namin, pero dati na silang magkakilala at magkaibigan ng tita ko. Taga-Lingunan daw yun. May ampon po yun, si Samara. Nag-transfer lang din sa school namin. Pero sabi ni tita wag na wag ko raw masasabi sa ibang tao na ampon lang si Sam. Kundi magagalit yung kaibigan niya na tawagin na lang nating Tita Eileen. At dahil close nga sila ni Tita Eileen, dapat daw ay kaibiganin ko rin yung anak ng kaibigan niya at protektahan sa school bilang ako ang lalaki. Sabi ko kay tita, paano ko naman kakaibiganin yun? Lalapit pa lang ako, lumalayo na. Tsaka nilalayuan din yun ng mga kaklase namin. Paano? Ang weird nga. Ayaw makisalamuha. Parang may sariling mundo. Kaya nga raw kailangan ng protection ni Sam dahil may pakiramdam daw yun na kakaiba siya. At syempre bago lang sila sa lugar namin at sa school. Kaya raw nangangapa pa. Naisip kong itanong kay tita kung sino ba yung tunay na mga magulang ni Samara. Ang sabi lang sa kanya ni Tita Eileen ay anak din daw yun ng kamag-anak. Pinsan yata. Wag ko na raw usisain. Basta ang importante ay maging magkaibigan kami ni Sam. Para naman daw hindi maging kawawa sa school yung anak ng kaibigan niya. Isang tanong pa ang hinirit ko kay tita. Kung bakit hindi nag-anak ng tunay si Tita Eileen. Ang sagot niya, aba malay daw ba niya. Pero sa pagkakaalam niya ay 2 beses nang nakunan. Tapos noon nakipaghiwalay na sa asawa at hindi na uli nakipagrelasyon sa iba. Tinuon na lang sa inampong bata yung atensyon niya. May itatanong pa sana ako pero inawat na ako ni tita. Kabata-bata ako pa lang daw at kalalaking tao. Napaka-usisero ko. Isang hapon uwian na namin sa school. Nadaanan ko si Samara na binubuli ng ibang mga kaklase namin. Makikiloko rin sana ako pero naalala ko yung bilin ni tita na protektahan ko yung anak ng kaibigan niya. Kaya yun naman ang ginawa ko. Pinaalis ko yung mga nangaasar kay Sam. Sabi ko pag hindi nila tinigilan si Sam ay susumbong ko sila sa teacher namin. Nag-alisan naman sila. Sa tingin ko natakot din sila sa akin. Malaking bulas na bata kasi ako. Sa edad kong 12, mukha na raw akong 14. Sabi mismo ng tita ko. Nagpasalamat naman sa akin si Sam. Pero bigla rin niya akong tinalikuran at saka nagtatakbo palabas ng school. Sasabihin ko pa naman sana na sabay na kaming umuwi. Para pag nakita ni tita na magkasabay kami ay very good ako. Pero di bale. Sa isip ko, ibibida ko na lang kay tita yung ginawa kong pagtatanggol kay Sam. Tsak na matutuwa siya. Alam niyo ba kung bakit gustong gusto ko na very good ako kay tita? Kasi binibili niya ako ng chocolate. Nakakatikim lang ako ng chocolate noon kapag natutuwa sa akin si tita. Dahil may nagawa akong maganda. Kaya naman excited akong umuwi para ibalita sa kanya yung pagprotekta ko kay Sam mula sa mga mapang-asar naming kaklase. Pero hindi ko na pala kailangan ibida. Kasi pagdating ko sa amin, nandoon yung mag-inang Tita Eileen at Sam. Halatang galing sa iyak si Sam. Si Tita Eileen ang unang nagsabi sa akin na very good. Kasi kinuwento raw ni Sam sa kanya na binubuli siya ng mga kaklase nila at pinagtanggol ko raw siya. Ayos, yun ang nasabi ko. Tapos kinindatan ako ni tita. Alam ko na ang ibig sabihin nun. May makakain na naman akong chocolate. Hindi lang si tita ang nagbigay sa akin. Pati na rin si Tita Eileen. Nagkataon kasi na may chocolate sila sa ref. Bilang bata, sobra yung tuwa ko noon. Dahil sa mga chocolate na nakuha ko, biglang may tumakbong ideya sa utak ko. Kinuusap ko yung mga kaklase kong bully na mga katropa ko rin naman. Kasi magkakaklase naman kami mula pa nung grade 1.
Doon ko sila pinulong sa likod ng isang room na may malaking puno. Noong una ayaw pa nilang sumama. Nagalit sila sa akin sa pagsaway ko sa kanila doon sa pang-aasar nila kay Sam. Sabi nila kampi raw ako sa weirdo na yon. Sabi ko naman sa kanila kailangan kong protektahan si Sam dahil anak siya ng kaibigan ng tita ko. Malalagot ako kapag pinabayaan ko siya, lalo na kapag ako pa mismo yung nang-away sa kanya. Pero wag ka ako silang mag-alala dahil may naisip na akong ideya. Aasarin uli nila si Sam at ipagtatanggol ko uli siya. Pinagbabatukan nila ako. Sira na raw ba yung ulo ko? Tapos isusumbong ko pa sila sa teacher namin. Hindi na ako. Tsaka kunwa-kunwari lang naman na ipagtatanggol ko si Sam. Kapalit nun kasi ay chocolate. At kapag nabigyan na ako ng tita ko ay bibigyan ko rin sila. Hati-hati kami. Pagkasabi ko noon ay nagkatinginan sila. Mukhang maganda raw ang naisip kong ideya. Kaya pumayag sila. Kaya naman agad na naming binuo ang plano. Nung uwian na ay inabangan na nga namin si Samara. Alam naman namin na lagi siyang nagpapaiwan sa klase at pinakahuli nang lumalabas. Pumwesto na kami sa mga dapat naming pwestuhan. Habang nag-aabang sila sa pagdaan ni Sam, ako naman ay nagtago sa likod ng malaking puno at sisipol-sipol. Maya-maya lang ay nakita na namin si Sam na paparating kaya nagsenyasan na kami. Nakita kong napahinto sa paglalakad si Samara nung makita niyang mga nakatayo sa daraanan niya yung mga kaklase naming nambuli sa kanya. Tapos luminga siya. Siguro ay hinahanap niya ako. Kaso nga hindi niya alam na nagtatago lang ako para sa plano. Walang ibang madaraanan kaya nakayukong naglakad si Sam hanggang sa humarang na sa kanya yung mga kaklase namin tulad ng inaasahan niya. Tapos ay pilit nilang inagaw sa kanya yung bag at payong niya. Nagsisigaw si Sam. Para sa akin, perpektong pagkakataon yon para lumabas na ako at gawin ang parte ko sa plano. Sinigawan ko yung mga kaklase ko. Sabay-sabay silang nagtinginan sa akin. Kunwari pa ay tinulak ko sila. Hindi naman sila lumaban at isa-isa na ngang nagtakbuhan palayo. Dinampot ko sa lupa yung bag at payong ni Sam at iniabot sa kanya. Sabi ko pa, mula ngayon ay dapat sabay na kaming uuwi para hindi na siya inaabangan ng mga kaklase naming pasaway. At muli nga ay nagpasalamat sa akin si Sam. Sinabayan ko siya sa paglalakad. Tapos nilingon ko yung mga kaklase kong naghahagikikan sa di kalayuan. Sabay kindat ko sa kanila. Tapos minuestra nila sa akin yung chocolate. Sumenyas naman ako ng thumbs up. Tagumpay ang plano. Kaya pumapalakpak ang tenga ko sa ideya kong yun ng kalokohan. Hindi nga ako nagkamali. Pag uwi namin ay agad binida ni Sam kay Tita Eileen ang pagtatanggol ko uli sa kanya. Naabutan kasi namin sila Tita Salve na nagkukwentuhan sa terrace namin. Dahil sa naging hero na naman ako kaya matik na yung chocolate na reward ko. Kinabukasan pagpasok ko ay sinalubong na agad ako ng mga pasaway kong kaklase. At hinihingi na agad yung parte nila. Doon ko na lang kako ibibigay mamayang recess doon sa istambayan namin sa school. Kasi baka makita pa ni Samara na pinaparte ko sa kanila yung mga tsokolate. Mayayari ako. Pumayag naman sila. Tumupad naman ako sa usapan. Isang gabi inutusan ako ni Tita Salve na bumili ng toyo. Naubusan kasi at kailangan niya sa lulutuin niya. Paglabas ko ng bahay namin, nakita ko si Sam na nakatingin sa malaking puno doon sa gilid ng bahay nila. Nilapitan ko siya at tinanong kung anong tinitignan niya ron. Sabi niya isang maligno. May maligno raw na nakatira sa puno. Sabi pa niya palagi niya raw yun napapanaginipan. At ngayon nga ay nakita na niya. Natakot ako sa sinabi niya. May itatanong pa sana ako pero tinawag na siya ni Tita Eileen. Pinapapasok na siya sa loob ng bahay. Huwag daw tingin ng tingin sa puno at baka mamatanda siya. Gusto ng mga kaklase ko na ulitin namin yung planong pang-aasar kay Samara. Sabi ko naman, palipas muna kami ng ilang araw
at baka makahalata na sina Tita Salve at Tita Eileen. Umokay naman sila. Makalipas nga ang 1 linggo ay inulit namin yung plano at nagtagumpay na naman kami. Pero sa ika-4 na pagkakataon, nagulat kami nung makita naming sinundo na ni Tita Eileen si Sam. Siguro dahil nag-alala siya sa paulit-ulit na pang-aasar sa ampon niya. Saktong naabutan niyang aasarin na naman ng mga kaklase ko si Sam. At ako naman ay naghihintay pa sa likod ng puno. Pinagalitan niya sila. Ang kaso, nilaglag ako ng mga loko-loko. Tinuro ako sa pinagtataguan ko. Sinabi ba naman nila na ako raw ang pasimuno? Pinlano ko raw yun para magkaroon kami ng chocolate. Kaya ayun, ang ending, katakot-takot na sermon ang inabot ko. Hindi lang kay Tita Salve, kundi pati na rin kay Tita Eileen. Akala raw niya ay mapagkakatiwalaan akong bata. Sinabihan pa niya si Sam na wag nang makikipaglapit sa akin at wag din daw akong kakausapin. Si Tita Salve naman ay nagsabing hindi na niya ako bibigyan ng chocolate kahit makagawa uli ako ng kabutihan. Dahil hindi na raw niya alam kung totoo ba o baka planado ko na naman. Ang bata ko pa raw para makapag-isip ng ganoong bagay. Isang gabi ulit, nakatambay ako sa terrace namin. Nakita kong lumabas si Sam at tumingala na naman sa puno. Nagdadalawang isip ako na lapitan siya. Kasi nga pinagbawalan ako ni Tita Eileen. Kaya tinignan ko lang muna siya. Hindi ako mapakali kasi ang tagal na niyang nakatingala. Hindi ba siya nangangawit? Total ay nasa loob naman ng bahay nila si Tita Eileen at pati si Tita Salve nasa loob din ng bahay namin. Kaya nagpasya akong lapitan si Sam. Una nagsorry ako. Hindi siya sumagot pero hindi naman siya umalis sa pagkakatayo roon. Kaya kinausap ko pa rin. Sabi ko, kanina ko pa siya nakikitang nakatayo at nakatingala sa puno. Nakikita na naman ba niya yung maligno na sinasabi niya? Nilagay niya yung isang daliri sa labi at sabi wag daw muna akong maingay. Tumahimik naman ako. Naghintay ng mangyayari. Maya-maya ay unti-unting yumuko si Sam. Sabi niya ilang gabi na siyang nananaginip ng masama. Ang punong yun at si Tita Eileen ang laman ng masamang panaginip niya. Tinanong ko kung anong napapanaginipan niya roon. Tumingin siya sa akin at sinabi na mangako muna ako na wala akong pagsasabihan kahit kanino. Tinaas ko pa yung kamay ko at nangakong siya at ako lang ang makakaalam. Ilang saglit pa bago niya sinabi sa akin ang nakakatakot niyang panaginip. Para sa akin, bangungot na ang tawag doon. Sabi niya nakita raw niya na kinuha ng maligno si Tita Eileen at binigti sa puno. Kitang-kita niya, nanlalaki yung mga mata niya at nagsisisigaw siya. Habang yung maligno sa puno ay tawa ng tawa. Parang tuwang-tuwa raw sa nangyayari. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Natahimik ako ng ilang segundo bago ko nasabi na magdasal siya bago siya matulog. Yun ang laging bilin sa akin ni Tita Salve kapag matutulog na kami. Naalala ko nung isang gabi na sinabi niyang may nakita siyang maligno sa puno. Tinanong ko sa kanya kung totoo bang nakita niya o sa panaginip lang. Sabi niya totoong nakita niya. Bukod pa sa pagpapakita nito sa kanya sa panaginip. Ewan kung bakit bigla akong naging interesado tungkol sa malignong sinasabi niya. Uusisain ko pa sana. Kaso tinawag na siya ni Tita Eileen at pinapasok na uli sa bahay nila. Sa totoo lang ay gustong-gusto ko nang ikwento kay Tita Salve yung panaginip ni Samara. Kaso naalala ko yung pangako ko sa kanya. Kapag kasi nalaman ni Tita, siguradong sasabihin din niya yon kay Tita Eileen. Napakasama ng panaginip na yon. Kaya baka mapagalitan ni Tita Eileen si Sam. At kapag nangyari yon, magagalit din sa akin si Sam. Paano pa ako makakapagtanong tungkol sa malignong nakikita niya? Napabuntong hininga na lang ako at nagpasyang hindi ko na lang yun sasabihin kahit kanino. Sa school napansin ko na nakatulala lang si Sam at nakatingin sa labas ng bintana ng room namin. Siguro
naiisip niya yung tungkol sa panaginip niya. Tinabihan ko siya sa upuan. Sabi ko, wag na niyang isipin yung maligno at yung nangyari sa mama niya sa panaginip. Kasi panaginip lang naman yun. Hindi yun totoo. Hindi siya umimik. Tinignan lang niya ako. Tapos binalik niya yung tingin sa labas ng bintana. Nung uwian na ay hinintay ko siya para sabayan sana tulad ng bilin ni Tita Salve. Para raw makabawi ako sa kasalanan ko. Kaso hindi ko siya makita. Alam ko na huli siyang lumalabas. Pero ang tagal niya kaya bumalik na ako sa room. Pagbalik ko roon ay wala pala siya roon. Nagmadali na akong lumabas. Hinanap ko siya kasi sigurado ako na hindi pa siya nakakalabas ng school. Nasa gate ako eh. Doon ko siya nakita sa likod lang pala ng room na may malaking puno kung saan kami madalas tumambay ng mga kaklase kong nangaasar sa kanya. Nagulat ako dahil nakatingala na naman siya sa puno. Sabi ko, ano na naman yung tinitignan niya? May maligno din ba doon? Umiling siya. Tinitignan nga raw niya kung meron din doon. Pero wala. Doon lang talaga sa puno sa gilid ng bahay nila. Sabi ko naman, bakit hindi na lang niya sabihin sa mama niya yung napapanaginipan niya at yung maligno na nakikita niya sa puno para mapaalis ka ako. Hindi raw yun ganoon kasimple. Isa pa, hindi siya paniniwalaan ng mama niya dahil hindi naniniwala ang mama niya sa mga kababalaghan. Ako naniniwala ako, kaya tinanong ko siya kung pwede ko rin bang makita yung maligno na sinasabi niya. Umiling siya. Wag ko na raw hangarin na makita yon dahil matatakot lang ako at hindi ako patatahimikin nun tulad daw ng ginagawa sa kanya. Sabi ko bakit siya hindi natatakot? Huminga siya ng malalim. Inamin niya sa akin na takot siya pero wala siyang magawa. Kahit nung maliit pa raw siya at nung nasa lingunan pa sila nakatira ay kung ano-ano na ang nakikita niya. Isang beses na nagsabi siya sa mama niya ay pinagalitan lang daw siya at hindi pinaniwalaan. Pero nung sinabi niya na nakita niyang walang ulo ang kapitbahay nila at kinabukasan ay namatay nga, doon daw parang natakot ang mama niya. Hindi niya sigurado kung naniwala ba sa kanya kasi wala namang sinabi. Nung sumunod na beses ay napanaginipan naman niya ng 7 gabi ang tindera sa tindahang malapit sa kanila na hinahabol ng taga. Naabutan at pinagtataga ng isang naghuhuramentadong lalaki hanggang sa mamatay. Naisip daw niyang sabihin mismo doon sa tindera. Natakot daw sa sinabi niya kaya inaway si Tita Eileen. Pero nang mga sumunod na araw lang matapos niya yung sabihin ay nagkatotoo ang nangyari sa tindera. Nanayo yung balahibo ko sa kwentong yon ni Sam. Yun daw talaga ang dahilan kaya napalipat sila sa lugar namin. Nagpahanap daw talaga ang mama niya kay Tita Salve ng malilipatan at nagkataon ngang bakante yung bahay na katabi namin. Kung ganun, alam ni Tita Salve kung bakit sila lumipat? Oo raw. Narinig daw niyang pinagkukwentuhan nila yon nung bagong dating pa lang sila sa lugar namin. Ngayon daw, sobrang pag-aalala niya dahil si Mama Eileen naman niya ang laman ng panaginip niya. Kaya napapaiyak na lang siya kapag nagigising siya dahil ayaw niyang magkatotoo ang panaginip niyang yon. Hindi naman niya masabi sa mama niya. Buti raw sana kung hindi lang siya paniniwalaan at pagagalitan lang siya. Ang inaalala niya ay baka matakot ng husto dahil alam naman ng mama niya na nagkakatotoo ang masasamang panaginip niya. Tinanong ko siya kung ilang araw na ba niyang napapanaginipan. 5 gabi na raw. Naisip ko nung sinabi niya sa tindera yung panaginip ay biglang nagkatotoo. Baka naman pag hindi niya sinabi at sinarili na lang niya ay hindi yun mangyayari. Kaso nasabi na niya sa akin. Lalong nag-alala si Samara kaya inaya na niya akong umuwi. Pagdating sa amin ay nakita kong naghihintay na sa kanya si Tita Eileen. Humiwalay agad ako kay Sam sa paglalakad dahil nga pinapaiwas niya ako sa anak niya. Pero nang makita niyang umiwas na ako
Sabi niya wag na raw akong matakot. Okay na raw. Pinapayagan na raw niya uli ako. Basta wag ko na raw uulitin ang ginawa naming magkakaklase kay Sam. Nag-opo na lang ako. Medyo malalim na yung gabi nun. Nagising ako sa malakas na sigaw ni Samara. Pati si Tita Salve nagising din. Dali-dali kaming lumabas ng bahay. Paglabas namin ay nakita namin si Sam na nakatayo sa harap ng puno at nakatingala. Takot na takot yung muka at umiiyak. Yung kinuwento niya sa akin na laman ng masamang panaginip niya ay nangyari na nga. Nakabitin doon ang mama niya. Sa takot ay hinimatay si Tita Salve. Lumabas sa investigasyon na sinadya yung gawin ni Tita Eileen dahil may mabigat na problema raw sa sarili. Hindi ko na matandaan kung ano yung sinabi sa akin ni Tita Salve. Basta sa pagkakaalala ko ay may kinalaman yun sa sakit daw ni Tita Eileen. May iniwan yatang notes o ano, parang ganoon. Pero nung magkausap kami ni Samara sa burol, siniguro niya sa akin na hindi magagawa ng mama niya na magpakamatay dahil ayaw nitong iwan siyang mag-isa sa buhay. Kung ganun, ano kako ang dahilan? Yung sinasabi niyang maligno sa puno? Marahang tumango si Sam. Kinuha raw ng maligno ang mama niya. Naalala ko yung kinuwento niya na matapos niyang mapanaginipan ng ilang gabi yung tindera ay namatay nga. Ganon din ang nangyari kay Tita Eileen. Kinilabutan tuloy ako. Paulit-ulit niyang sinabi sa akin na ang maligno ang dahilan habang yung mga kuko niya ay dinidiin niya sa upuan. Kaya nakaramdam ako ng takot. Iniwan ko siya roon. Alam kong nangako ako sa kanya na hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol sa masamang panaginip niya at pati yung sa maligno. Pero total naman ay wala na si Tita Eileen at nangyari nga ang tila pangitain o premonisyon niya. Kaya sinabi ko na kay Tita Salve. Nagalit pa sa akin ang tita ko. Bakit hindi ko raw sinabi agad? Baka raw natulungan pa namin si Tita Eileen na maiwasan yun kung totoo man na yun ang dahilan ng pagkamatay niya. Sa tono ni tita, parang naniniwala rin siya. Tsaka ang alam ko, alam na rin niya ang tungkol sa premonisyon ni Sam dahil pinagkwentuhan na nga nila nung bagong lipat pa lang sila Tita Eileen. Sabi mismo ni Sam. Hindi ko na lang pinalaki ang usapan. Baka meron lang talaga akong hindi naiintindihan sa mga nangyayari nun kasi nga bata pa ako. Pero wala naman na kaming magagawa dahil tapos na. Nasa kabaong na si Tita Eileen. Ang tanging magagawa lang daw namin ay ang kupkupin si Samara alang-alang sa pinagsamahan nila ng kaibigan niya. Wala naman daw kasing kamag-anak ang gustong kumuha kay Sam. Alam na yata ng iba na may hindi magandang premonisyon si Sam kaya ganoon. Mula nga nang mamatay si Tita Eileen ay sa amin na umuuwi si Sam. Sabi ko kay tita, paano naman yung puno sa gilid ng inuupahan nila Sam? Baka magpakita pa rin yung maligno dun. Nagsuggest ako kay tita na ano kaya kung lumipat na lang kami ng bahay. Sabi naman ni tita, matagal na kaming nakatira sa Kanumay pero ni minsan wala namang maligno na nagpakita o nagparamdam sa amin. Hindi raw pwedeng basta na lang kaming lumipat dahil doon. Hindi rin naman namin pwedeng ipaputol ang puno. Sasabihan na lang daw niya si Sam na wag nang gagawi roon. Narinig ko ngang sinabihan ni tita si Sam na wag nang pupunta sa gilid ng dati nilang bahay para hindi na niya makita yung maligno sa puno. Pero nung gabi ring yun, naalimpungatan ako at nakita kong wala sa higaan niya si Sam. Nakatabi lang ng higaan ko kaya bumangon ako. Hindi ko rin siya nakita sa ibang parte ng bahay namin. Wala sa sala, wala sa kusina, at wala rin sa banyo. Kaya kinutuban ako. Lumabas ako ng bahay at tama nga ang hinala ko. Nandoon na naman siya sa harap ng malaking puno at nakatingala. Hindi ako lumapit. Pinaswitan ko lang siya at tinawag. Nung una hindi pa siya lumingon. Hindi niya yata ako narinig. Inulit ko yung pagpaswit. Medyo nilakasan ko ang pagtawag.
kaya napalingon na siya. Kinawayan ko, pinapalapit ko sa akin. Lumapit naman pero ilang saglit pa ang pinalipas niya. Nung makalapit siya, sinabi ko sa kanya na mapapagalitan siya kay Tita Salve dahil hindi nga siya pinapapunta roon. Tapos nandoon na naman siya at sa hating gabi pa talaga. Hindi ba siya natatakot? Sabi niya natatakot din siya. Kaso may tumatawag daw sa kanya at inuutusan na magpunta roon. Kahit ipikit niya yung mga mata niya at takpan ng tenga ay naririnig pa rin niya. Tapos hindi niya namamalayan na nandoon na siya sa harap ng puno. Kung paano raw nangyayari yun ay hindi niya alam. Hindi rin niya maintindihan ang nangyayari sa kanya. Nung nakahiga na kami ni Sam, malapit lang naman ang distansya ng papag namin. Kaya dinig namin ang isa't isa kung magkukwentuhan kami. Naisipan kong itanong sa kanya kung ano ba yung itsura ng maligno na nakikita niya. Sabi niya wag ko na raw itanong kasi matatakot lang din ako. Pero pinilit ko siyang sabihin sa akin. Mabalahibo raw yung muka. Kulay itim ang balat na nangingintab na parang langis. Tapos bukol-bukol din yung balat. Yung buhok kulay puti na mahaba. Sinabi pa lang niya ay nangilabot na ako. Ano pa kaya kung makita ko talaga? Inawat ko na siya kasi okay na ako. Huwag na niyang ituloy ang iba pa. Tahimik na ako. Hindi na ako nagsasalita. Nang maya-maya ay may sinabi siya sa akin na nagdulot din ng kakaibang takot sa akin. Sabi niya may napapanaginipan na naman daw siya. Tinanong ko kung ano. Isa raw sa mga kaklase namin na nang-aasar sa kanya. Napalunok ako. Ayaw na niyang sabihin yung pangalan dahil baka magkatotoo na naman daw. Hindi ko na rin siya pinilit kasi baka nga magkatotoo. Dapat nga hindi na niya sinabi sa akin. Nagkaroon patuloy ako ng takot at alalahanin sa kung sino na naman ang susunod na mamamatay. Kinabukasan pagpasok namin ay chinek ko lahat yung mga kaklase naming nambubuli kay Samara. Isa sa kanila ang wala kaya tinanong ko kung bakit absent. Sabi ng kaklase namin may sakit daw. Nagbigay daw ng excuse letter sa teacher namin yung ate nun kanina. Kinabahan ako. Kasi baka siya yung tinutukoy ni Samara na napanaginipan niya. Pero makalipas uli ang ilang araw ay nagulat na lang ako sa kung sino yung namatay. Hindi yung kaklase naming may sakit. Pero isa nga rin sa nang asar kay Sam. Sasabihin ko na sana kay Tita Salve. Pero pagpasok ko sa kwarto niya nakita kong nakahiga siya. Mukha siyang may sakit. Nung hipuin ko ay mainit nga ang noo niya. Masama raw ang pakiramdam niya kaya hindi ko na lang muna sinabi ang tungkol sa kaklase namin na napanaginipan ni Sam. Baka lalo lang sumama ang pakiramdam niya. Hanggang isang beses ay narinig kong tahimik na umiiyak si Sam habang nakatagilid ng higa. Tinawag ko siya. Nung hindi nga siya lumingon ay kinalabit ko. Tinanong ko kung bakit siya umiiyak. Ayaw niyang sabihin sa akin ang dahilan. Tinanong ko uli kung nanaginip na naman ba siya. Tumango lang siya. Kahit anong pilit ko ay ayaw talaga niyang magsabi sa akin. Natatakot na raw siya. At isa pang kinatatakutan niya ay dahil gusto na raw siyang kunin ng maligno doon sa puno. Pilit siyang sinasama. Natakot din ako sa sinabi niya. Kaya kinabukasan habang nagluluto ng tanghalian namin si Tita Salve na magaling na yung trangkaso ay sinabi ko na yung kinatatakutan ni Sam. Doon na nagpasya si Tita na patignan si Sam. Nung una ay sa pari niya dinala. Kasama kami ni Sam. Kaso lang hindi ko marinig ang pinag-usapan nila ng pare. Nakadistansya kasi sila at ayaw nila akong palapitin. Si Sam lang ang pinalapit nila. Matapos malaman ng pare ang kaso niya sa pagkakaroon ng premonisyon. Matagal silang nag-usap. Nainip nga ako kaya nahiga na ako roon sa upuan. Nung matapos na silang mag-usap, ay doon naman kami sa albularyo dumiretso. Narinig ko na yung pag-uusap nila kasi hindi naman ako pinaalis ng albularyo.
Sabi niya susubukan niyang gamutin ang isip ni Sam para mawala yung mga premonisyon niya at kailangan din daw niya na mapuntahan ang punong sinasabi ni Sam. Pag uwi nga namin ay kasama na namin yung albularyo para makita yung puno. Paghawak pa lang niya sa katawan nun ay napailing na siya. Sumang-ayon siya kay Sam na may maligno ngang naninirahan doon. Kaya naman hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Dala naman niya yung gamit sa pag-aalbularyo. Kaya nung mga oras ding yun ay inumpisahan niya yung kailangan daw niyang ritual para mapalayas ang maligno roon. Tahimik lang kami habang sinasagawa ng albularyo yung pagre-ritual niya sa puno. Kinabukasan ay bumalik uli siya. May dala ng abo na nakasilid sa sako. Marami din, pero hindi naman isang sako. Pinalibot niya yon sa puno. Tapos may 2 patpat siya na pinagtatama niya habang umiikot siya sa puno at bumibigkas ng orasyon. Sabi sa akin ni Tita Salve, hindi pangkaraniwan ng mga abong ginamit ng albularyo. May orasyon din daw yon. May dasal. Matapos ang ilang araw na ritual ng albularyo, ay sinabi niya sa amin na wala na kaming dapat alalahanin. Kusa na raw aalis ang maligno roon dahil sa mga natapos niyang orasyon na nakakabit na ngayon sa puno. Tungkol naman kay Sam, hindi pa raw sila tapos maggamutan. Babalik-balikan niya si Sam sa loob ng ilang araw. Nung gabing yun, bumangon ako para umihi. Pagdaan ko sa sala ay naabutan ko si Tita Salve na nagdarasal sa harap ng altar. Nakaluhod siya at nakapikit hawak yung rosaryo. Hindi ko siya inistorbo. Dumiretso ako sa banyo. Bumalik ako sa higaan nang nandoon pa rin siya sa harap ng altar. Pagbalik ko naman sa higaan ay narinig ko na naman si Sam na humihikbi. Hindi muna ako natulog. Kinausap ko siya. Sabi ko pwede naman siyang magsabi sa akin. Sorry kung hindi ko natupad ang pangako ko na hindi sasabihin sa iba. Nasabi ko kay Tita Salve. Nag-alala lang kako ako, pero magtiwala ka ako siya na kaibigan niya ako. Alam daw niya yon na magkaibigan na kami at hindi raw siya nagagalit na nagsabi ako kay Tita Salve tungkol sa masasamang panaginip niya. Kung ganun kako edi sabihin na niya sa akin kung bakit siya umiiyak. Humarap siya sa akin. Halos nanginginig ang boses niya nang sabihin sa akin na ilang gabi na niyang napapanaginipan ang taong pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang sarili. Hindi ako nakakibo. Napatayo ako at nung tinanong siya kung totoo bang napapanaginipan niya yung sarili niya, tumango siya. Sabi ko wag na niyang ikwento para hindi magkatotoo. Sorry kung nagtanong ako. Pero nasabi na rin daw niya kay Tita Salve kasi hindi raw siya pinapatahimik ng maligno. Mula raw ng orasyonan ng albularyo ang puno ay parang lumipat na sa kanya yung maligno dahil nawalan na ng tahanan. Lagi na niyang kasama kahit hindi siya magpunta. Minsan pakiramdam nga niya ay nakasanib na sa kanya. Hindi raw umiepekto ang panggagamot ng albularyo. Gusto na raw niyang mamatay. Kaya pala nagro-rosaryo si Tita Salve. Siguro ay pinagdarasal niya si Sam. Hinila ko si Sam. Sabi ko ay makidasal din kami kay Tita. Pumayag naman siya. Lumuhod din kami sa altar. Tinuloy ng albularyo kinabukasan yung ginagawa niyang panggagamot kay Sam. Pero matapos niyang gamutin, narinig ko na kinausap niya si Tita. Sabi niya sinubukan niya ang lahat ng magagawa niya. Pero napakahirap daw alisin ang premonisyon na taglay ni Sam. Nakakabit na raw yon sa kanya mula pa nang isinilang siya. Nanlumo ako sa narinig ko. Sa pagkakaintindi ko noon ay hindi nagawan ng paraan ng albularyo na mapagaling talaga si Sam sa taglay niyang kakaibang premonisyon o pangitain. Nilapitan ko si Sam na nakita kong nakaupo sa terrace at nakatanaw sa malayo. Tinanong ko siya kung okay lang siya. Tumango naman siya at ngumiti. Hindi ko naman tinanong pero siya mismo ang nagkwento sa akin tungkol sa panaginip niya sa sarili niya. Sabi niya hinahabol daw siya ng maligno. Nung maabutan siya ay binuhat siya at hinagis sa malalim na bangin.
wala siyang nagawa kundi ang sumigaw sa takot. Pero hindi raw niya napanaginipan yung mismong nakahulugan niya. Bigla na lang niyang natagpuan ang sarili sa isang lugar na parang paraiso. Sabi pa niya kung mawawala na siya, wag daw akong malulungkot. Hinawakan niya muna yung isang kamay ko bago sinabing handa na siya. Kinabukasan nagising ako sa iyak ni Tita Salve. Kaya pala ay hindi na raw niya magising si Sam. Hindi na ako nagulat, pero hindi ko maiwasan na malungkot kahit sinabi ni Sam na wag akong malulungkot sa pagkawala niya. Sa burol niya, narinig kong sinabi ng albularyo kay tita na hindi man niya nailigtas si Sam sa kamatayan, ay natitiyak daw niya na hindi nagawang isama ng maligno si Sam. Naalala ko bigla yung sinabi ni Sam na sa panaginip niya ay hindi niya nakita yung kinahulugan niya, kundi natagpuan niya ang sarili sa isang paraiso. Ibig sabihin, nagawang baguhin ng albularyo ang direksyon ng kaluluwa niya. Sa halip na sa kaharian ng mga maligno, ay sa isang paraiso siya napunta. Napangiti na lang ako nun sa kabila ng lungkot ko. Ang tungkol kay Sam, yan lang ang alaala ng kabataan kong malinaw pa sa akin hanggang ngayon. Nakakapanghinayang kasi maaga siyang nawala. Ako po si Jenny, taga North Bay Boulevard. Sa ngayon ay hindi na po ako doon nakatira. Pero namalagi ako roon nung mag-asawa ko. Nung makatakas ako sa poder niya ay tsaka lang ako napalipat ng barangay. Pero sa Navotas din. Hindi ko na lang po sasabihin dahil baka marinig nila ang ikukwento ko at malaman pa kung saan ako nakatigil ngayon. Kahit matagal-tagal na rin ang nangyari ito, ay ayoko pa rin malaman nila ang kinaroroonan ko. Ayokong magkaroon pa ng kahit anong kaugnayan sa pamilyang yan. Bala ko na rin naman pong umuwi ng probinsya. Kaya lang nag-iipon pa ako dahil tawid dagat po yung probinsya namin. Tandang-tanda ko pa yung naranasan kong hirap sa poder ng biyenan ko. Napapalibutan pa naman kami ng partidos ng asawa ko, kaya sobrang nahirapan akong lumaban para sa sarili ko. Muntik na nga akong mamatay. Akala ko hindi na ako makakaalis sa naging sitwasyon ko sa kanila. Mabuti na lang at may mga naging kaibigan ako roon. Taong 2010 pa, nang dalhin ako ng asawa ko sa North Bay. Buntis na ako, kaya napilitan yung mga magulang niya na ipakasal kami sa West. Pero nung makasal kami ay nanatili kaming nakatira sa poder ng mga biyenan ko. Taliwas po yun sa pinangako sa akin ng asawa kong si Rodel, na sa oras na makasal na kami ay bubukod na kami ng bahay. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang sabi niya kailangan muna naming mag-ipon dahil mahirap daw ang mangupahan, lalo na at hindi pa stable ang trabaho niya sa Vifel. Dahil mahal ko siya, kaya pumayag ako na doon muna kami sa kanila. Sa umpisa pa lang ay alam ko na tutol sa akin ng mga in-laws ko, kaya nakisama ako mabuti para magustuhan nila ako. Pero hindi po nangyari ang gusto ko. Kahit buntis ako sige sila sa patrabaho sa akin ng mga gawaing bahay. Sa dami po namin doon ay ako lang talaga ang halos pinakikilos nila. Paglalaba, pamamalansya, paglilinis ng bahay, lahat yun. Sa pagluluto lang nila ako hindi pinagkakatiwalaan. Nung makunan ako dahil sa sitwasyon ko, ay ako pa yung sinisi ng asawa ko. Hindi raw ako nag-ingat, kaya sobrang sama ng loob ko. Muntik pa nga akong lumayas. Pinigilan lang din ako ng asawa ko. Sa pagkamatay ng anak ko, nagsimula ang tunay na kalbaryong dinanas ko na may halong kababalaghan. Lagi po kasi akong tulala nun. Hindi ko pa matanggap na nakunan ako. Nasa proseso pa ako ng pag-move on, kaya madalas ay wala sa loob ang mga ginagawa ko. Naglalaba ako sa likod bahay nang puntahan ako ng biyenan kong babae. May pinahabol siyang mga labahin. Sabi ko tapos na ako, magbabanlaw na lang. Nainis siya at hinagis sa mukha ko yung damit. Labahan ko raw at wag na akong magreklamo
dahil palamunin lang nila ako. Nagpanting yung tenga ko kaya nasagot ko siya at pinaalala sa kanya na asawa ako ng anak niya, hindi kasambahay nila. Tapos nagsagutan kami hanggang sa hilahin niya yung buhok ko. Hindi naman ako lumaban ng sabunutan. Pilit ko lang tinatanggal yung kamay niya sa buhok ko. Kaso sa pagtanggal ko ay nahila ko siya. Na out of balance siya at natumba. Madulas pa naman yung simento dahil nagbabanlaw nga ako. Pagtumba niya ay tumama ang ulo niya sa batong ginagamit na pangharang sa pintuan doon sa likod. Nabigla ako at napasigaw. Tinulungan ko agad. Nung makita ng mga anak niya ang nangyari ay sinugod agad nila sa ospital. Kasama pa akong nagsugod pero naging masama pala ang bagsak niya. Nabagok at hindi na nakaligtas sa kamatayan. Inaasahan ko na ako ang sisisihin nilang lahat at hindi nga ako nagkamali. Gusto na nga nila akong palayasin pero sa pagkakataong yun ay kinampihan at pinagtanggol ako ng asawa ko. Wala silang nagawa. Sa burol ng biyenan ko, alam ko na ako ang main topic ng mga tsismosa dahil sa nangyari. Isang kapitbahay na sa tingin ko naman ay nagmamalasakit sa akin ang lumapit at tumabi sa akin. Luminga muna siya at siniguro na wala akong in-laws sa paligid bago niya pabulong na tinanong kung hindi raw ba ako natatakot. Sabi ko dati na akong takot, wala lang akong magawa. Gusto nga ako nila akong ipakulong kaya lang hinarang ng asawa ko. Sabi ng kausap ko, hindi raw yun ang tinutukoy niya. Tinignan ko siya at tinanong kung ano bang gusto niyang sabihin. Bakit hindi na lang niya ako diretsahin? Luminga uli siya tsaka nagsalita. Alam ko raw ba na may lahing mangkukulam ang pamilya ni Rodel? Sa side daw mismo ng nanay niya. Hindi ako nakakibo kasi hindi ko talaga alam ang tungkol sa bagay na yon. Sabi pa niya mag-ingat daw ako dahil ako ang sinisisi nila sa pagkamatay ng biyenan ko. Kaya hindi imposible na gantihan ako sa pamamagitan ng kulam. Taga-Leyte raw ang partido ng biyenan kong babae. Doon na natapos ang pag-uusap namin dahil nakita niyang papalapit na sa akin ang asawa ko. Kaya tumayo na rin siya at umalis. Matapos ilibing ang biyenan ko ay pinalagyan ni Rodel ng divider ang bahay para kahit maliit na kwarto lang sa amin basta nakabukod na kami. Ayaw na kasi niyang maulit ang nangyari na makipag-away pa ako sa sinuman sa mga kapatid niya at lalo na sa tatay niya. Pumayag naman sila. Makalipas ang siguro 3 buwan nang mabalitaan ko na umuwi ang hipag ko sa probinsya ng nanay nila. Hindi ko maiwasang mag-isip ng hindi maganda dahil naalala ko yung sinabi ng kapitbahay namin tungkol sa mga kamag-anak ng biyenan ko sa Leyte. Matagal din bago nakabalik ang hipag ko. Babanglok sana yata noon nang bumalik siya. Tapos mula noon ay nagsimula nang sumama yung pakiramdam ko. Kasalukuyan pa naman akong nag-a-apply sa Marcelo, isang pabrika sa Navotas na nag-e-export ng dahon ng saging, ube, gulay, buko. Meron ding isda gaya ng tuyo at bangus. Pero hindi na nga ako nakabalik dahil sinamaan na ako ng pakiramdam. Nung una nananakit lang yung ulo ko. Tapos sunod naman ay yung mga kalamnan ko. Iniinuman ko lang ng gamot na nabibili over the counter. Ang nasa isip ko kasi ay simpleng pagsama lang ng pakiramdam. Pero dumaan ang mga araw na hindi bumubuti yung pakiramdam ko. Kaya sinabihan ako ni Rodel na magpatingin na sa doktor. Ayaw ko sana kasi alam ko gastos lang. Lagi nga rin kaming kapos sa pera. Kaso nung hindi ko na kaya yung nararamdaman ko ay napilitan na akong kumonsulta sa doktor. Sa Tondo Hospital ako dumiretso. Nakakapagtaka dahil sa kabila ng panghihina ko at sa mga sinabi ko sa kanila na nararamdaman ng katawan ko, ang lumabas sa mga pagsusuri sa akin ay normal at wala akong sakit. Sabi ni Rodel, baka naman daw nai-stress lang ako dahil sa dami ng in-applyan kong trabaho ay lagi akong hindi natatanggap. Alam ko sa sarili ko na hindi ganoon.
may nararamdaman talaga ako. Unti-unting nabubuo ang hinala ko nun na baka naman yung kapatid na babae ng asawa ko ay pinapakulam na ako. Nagpunta nga kasi yun sa Leyte. Baka doon ako pinakulam. Akala ko kakampi ko na ng buo si Rodel. Pero nang sabihin ko sa kanya ang hinala ko sa kapatid niya, ay nagalit sa akin. Kilala raw niya ang mga kapatid niya. Kahit may kasungitan ng mga yun ay hindi raw sila aabot sa ganoon na pangungulam. Tapos pilit niya akong tinatanong kung sino raw bang makatingdila ang nagsabi sa akin ng tungkol doon. Giniit niyang walang mangkukulam sa lahi nila. Siyempre hindi ko pinahamak yung kapitbahay naming nagbulong sa akin dahil baka sugurin pa ng asawa ko. Hindi na lang ako kumibo. Sinubukan ko pa ring inuman ng gamot yung mga nararamdaman ko. Inisip ko na lang din na baka nga tama si Rodel. Baka stress lang ako, kaya ako nagkakaganito. Sinikap ko na lang na maging magaan ang pakiramdam ko at tinuloy ang mga gamot na iniinom ko na minsan dinodoble ko pa kapag matindi na yung pananakit ng ulo ko. Isang gabi nagising ako. Nawala sa tabi ko yung asawa ko. Wala siya sa higaan. Babangon sana ako para hanapin siya. Pero natigilan ako nang makita mismo ng mga mata ko ang multo ng biyenan ko sa paanan ng papag. Suot niya yung damit pamburol niya at nakatingin ng pailalim sa akin. Natuptop ko yung bibig ko pero hindi ko pa rin napigilan na mapasigaw sa takot. Biglang bumukas yung pinto at bumungad yung asawa ko. Tinanong niya ako kung anong nangyayari. Nagbanyo lang daw siya ay nagsisigaw na ako. Nanginginig pa ako sa takot nang ituro ko sa kanya yung kinakitaan ko sa nanay niya. Pero wala na roon. Kaya ayaw niyang maniwala. Baka nanaginip lang daw ako. Sabi ko sigurado ako na hindi yun panaginip. Nakita ko talaga yung nanay niya. Nakatayo sa paanan ko at matalim ang tingin sa akin. Inis na pinabalik na ako ni Rodel sa tulog. Magdasal daw ako bago matulog para hindi ako binabangungot. Hindi talaga siya naniwala na nakita ko nga yung multo ng biyenan ko. Nahiga na rin siya sa tabi ko pero tumalikod siya sa akin. Ako naman ay tahimik na lang na umiyak. Naghahalo kasi yung emosyon ko sa takot at sama ng loob sa asawa ko na ayaw akong paniwalaan. Mula nang makita ko yung multo ng biyenan ko, pakiramdam ko na palagi ay nandoon pa rin siya sa paligid. Tulad nung naguhugas ako ng mga plato namin. Para bang may ibang presensya. Yung tipong may tao na nakatayo sa likuran ko. Pero nang lingunin ko ay wala naman. Maya-maya ay ganun na naman ang pakiramdam ko at nangilabot na nga ako nung makita kong may anino. Pamilyar sa akin yung aninong yun. Sa biyenan ko. Kaya hindi pa man ako lumingon ay napasigaw na ako. Sa takot at pagmamadali ay nabitawan ko yung pinggan na hinihugasan ko. Bumagsak at nabasag sa sahig. Pero hindi ko muna yun inintindi. Tumakbo ako sa maliit na silid namin at nagsumiksik sa isang sulok doon. Kinuha ko pa yung kumot at parang batang nagtalukbong. Kahit pawis na pawis ako sa loob ng kumot ay hindi ako tumitinag. Hanggang sa marinig ko yung boses ni Rodel na tinatawag ang pangalan ko mula sa labas. Doon lang ako parang natauhan. Tumayo ako at nagmamadaling binuksan ang pinto namin. Pagbukas ng pinto, kita na agad yung kusina namin. Sala, sama-sama na yon sa iisang panig kasi nga maliit lang yung espasyo ng bahay namin. Kaya nakita rin agad niya yung basag na pinggan sa sahig. Tinanong niya kung anong nangyari, kung nasugatan daw ba ang kamay ko. Panay ang iling ko. Pinaliwanag ko sa kanya kung bakit nabasag yung pinggan. Dahil nabitawan ko sa pagkakita ko sa anino ng nanay niya sa likuran ko. Nung marinig niya yon ay nagalit na naman siya. Minura pa niya ako. Kailan ko raw ba titigilan ng nanay niya na nananahimik na nga sa kabilang buhay? Sabi ko naman ako ang ayaw niyang tigilan dahil hanggang ngayon minumulto pa rin niya ako. Hinawakan ako ni Rodel sa magkabilang braso ko ng sobrang higpit. Nasaktan talaga ako.
binalaan niya ako na itigil na ang kahibangan ko kung ayaw kong maghiwalay kami. Wala raw multo, hindi yun totoo, at lalong hindi totoo ang sinasabi kong pagpapakita ng nanay niya sa akin. Tapos pagalit niya akong binitawan at pumasok sa kwarto namin. Pagpasok ko doon, sinara niya ng pabagsak yung pinto. Nagsisi ako na sinabi ko pa yon sa kanya. Hindi rin pala siya maniniwala. Akala ko maiintindihan niya yung nangyayari sa akin. Pero ano nga ba ang aasahan ko? Nanay niya yon. Nung buhay pa man yun ay yun na lagi ang kinakampihan niya. Ano pa kaya ngayong patay na? Sabi ko sa sarili ko, kapag nagpakita o nagparamdam uli ang biyenan ko, ay hindi ko nasasabihin sa kanya. Kesa naman pagmulan pa ng away namin. Wala na nga yung biyenan ko ay naging dahilan pa siya ng ikagagalit sa akin ng anak niya. Hindi na ako papayag. Kasabay ng patuloy na pagpapakita sa akin ng biyenan ko sa iba't ibang senaryo at pagkakataon, ay patindi rin ang patindi ang pagsama ng pakiramdam ko. Isang beses pa nga na wala yung asawa ko, nagwala ako dahil nakita ko na naman siya sa pintuan namin. Nakatayo roon at tinatawanan pa ako na parang nangaasar. Kitang kita ko yung natural na pagkamaldita ng biyenan ko sa itsura niyang yun. Kaya ang ginawa ko, dinampot ko yung bagay na pinakamalapit sa akin at binato sa multo niya. Lahat ng madampot ko sa tabi ko, pinanghahagis ko sa kanya. Pero dahil nga siguro sa multo na lang siya, kaya hindi siya natatamaan. Nag-hysterical na ako. Nagwala ako ng nagwala. Alam ko na nanlalaki na yung mga tenga ng mga kapitbahay namin sa naririnig nilang pagwawala ko sa maliit naming bahay. Hanggang sa napagod na ako. Hindi pa ako nakontento. Lumabas ako ng bahay. Tama nga ang hinala ko na marami nang gustong makiusyoso. Wala akong pakialam nun. Hindi ko sila pinansin. Dumiretso ako sa pintuan ng mga in-laws ko. Hinanap ko yung hipag ko, yung umuwi ng Leyte dati. Sinisigaw ko na lumabas siya roon. Hinarap naman niya ako. Harapan kong sinabi sa kanya na tigilan na ang pagkulam sa akin dahil wala naman akong kasalanan sa pagkamatay ng nanay nila. Galit na sinabi ng hipag ko na huwag ko siyang pagbintangan. Kung ano raw ang nangyayari sa akin ngayon ay baka inuusig na ako ng konsensya ko. Karma. Wala raw siyang kinalaman doon. Dapat lang daw sa akin ang pinagdaraanan ko dahil wala akong kwentang manugang. Sinabi po talaga niya sa akin yun. Samantalang nung nasa poder nila ako, kulang na lang halikan ko yung mga paan nila. Matanggap lang nila ako bilang parte ng pamilya nila. Nagpanting ang tenga ko at nagpalitan kami ng mura. Kulang na lang ay magsabunutan kami. Dumating ang asawa ko galing sa trabaho. Nadatnan niya yung pakikipag-away ko na naman sa pamilya niya. Galit din siya na hinila ako pabalik sa bahay namin. Narinig ko pang sinigaw ng kapatid niyang babae na ayan, ganyan nga. Dapat daw kalad ka rin ako ng asawa ko papunta sa mental hospital dahil nababaliw na raw ako. Dahil sa ginawa kong pagsugod at pag-ieskandalo ay galit na galit si Rodel sa akin. Nangatwiran naman ako. Pinagtanggol ko ang sarili ko. Hindi kasi siya yung nasa sitwasyon ko at nakakaranas ng mga kababalaghang nararanasan ko. Kaya hindi niya naiintindihan. Ang mahalaga sa kanya palagi ay ang mga magulang niya at mga kapatid. Sila lang ang pinaniniwalaan niya. Akala niya ako lagi ang nagsisimula ng gulo, gaya nung nasa bahay pa nila kami. Hanggang sa sinaktan na niya ako. Sinampal niya ako at sinuntok sa tiyan para raw magtigil na ako. Kapag inulit ko raw ang ginawa ko, ay makikipaghiwalay na talaga siya sa akin at bahala na ako sa buhay ko. Nung mga panahon na yon ay wala naman akong ibang matatakbuhan kundi si Rodel. Yung mga naging kaibigan ko sa lugar ay may sarili ng pamilya at may kanya-kanyang problema. Ang pamilya ko naman at iba pang kamag-anak ay puro nasa probinsya. Kaya ang hirap talaga sa akin dahil yung tao na tanging inaasahan kong kakampi ay hindi ako nauunawaan. Umiyak na lang ako ng umiyak.
Ilang araw akong nagkulong sa loob ng kwarto namin. Akala ng asawa ko ay nag-iinarte ako, nagtatampo lang o sumasama ang loob. Ang hindi niya alam ay natatakot na akong kumilos kasi baka makita ko na naman ang multo ng biyenan ko. Sa tingin ko kapag sinusubukan kong abalahin ang sarili ko sa mga gawaing bahay o ibang bagay, ay doon biglang sumusulpot ang multo ng biyenan ko. Parang binabaliw talaga niya ako. Nung gabing yon, narinig kong may kausap si Rodel sa pintuan namin sa labas. Dinikit ko yung tenga ko sa pinto ng kwarto para mapakinggan kong mabuti. Nabusesan ko na. Yung hipag ko pala yon na nakaaway ko. Sabi ng asawa ko sa kapatid niya, kapag hindi ko raw inayos ang sarili ko ay mapipilitan daw siyang tapusin na ang pagsasama namin. Bibigyan na lang daw niya ako ng pamasahe pa uwi sa probinsya. Sagot naman ng hipag ko, gawin na niya dahil parang may sayad na raw ako. Pinagpipilitan ko raw na nagmumulto sa akin ang nanay nila. Nababaliw na raw ako. Sinabi pa niya na baka bigla ko na lang daw saksakin ang asawa ko habang natutulog dahil iba na nga ang utak ko. Yung sinabi na yon ng hipag ko ay sinang-ayunan naman ng asawa ko. Kaya todo hingi pa ng pasensya sa kanya si Rodel dahil sa akin. Nanatili akong walang kibo sa likod ng pinto ng kwarto namin. Umiyak na naman ako ng umiyak. Kinabukasan, nakapasok na sa trabaho ang asawa ko. Ako naman ay nakatulala pa rin. Nakatitig lang ako sa pandesal at kape. Nung bigla ay naramdaman ko na parang may kumikirot sa likod ko. Tumayo ako at humarap sa salamin na nasa kwarto. Naghubad ako at pilit tinignan kung ano ba yung kumikirot sa likod ko. Nanlaki yung mga mata ko nung makitang may malaking sugat ako roon. Pulang-pula at meron pang mga nana. Pasintabi po pero nakakadiri talaga tignan. Kaya tinakpan ko agad ng damit ko. Kasalukuyan akong inaatake ng nerbiyos at nag-iisip kung saan ko pwedeng nakuha ang sugat na yon nung may kumatok sa pinto namin sa labas. Ayoko sanang pagbuksan kahit sino pa yon. Pero makulit. Paulit-ulit ang katok kaya pinagbuksan ko na. Yung kapitbahay pala namin yon na nagsabi sa akin na may lahing mangkukulam ang biyenan ko at mga kamag-anak doon sa Leyte. Itago na lang po natin siya sa pangalang Ate Telma. Hindi ko muna siya pinapasok. Tinanong ko kung anong kailangan niya. Sabi niya may sasabihin daw siya sa akin na importante. Kaya pinatuloy ko siya. Nung makapasok na siya ay tsaka niya sinabi na nabalitaan niya ang nangyayari sa akin. Iyan na nga raw ba ang sinasabi niya? Baka raw pinapakulam na ako. Yun nga rin ang hinala ko. Pero hindi naman ako pinaniniwalaan ng asawa ko. Sabi ni Ate Telma, matutulungan daw niya akong malaman kung may kumukulam nga sa akin at kung sino. Naging interesado ako. Tinanong ko siya kung paano. Tinanong niya muna ako kung anong oras uuwi ang asawa ko kasi baka raw abutan kami at magalit. Sabi ko naman baka hating gabi na yun umuwi dahil birthday ng kasamahan niya sa trabaho. Nilabas niya mula sa bag ang mga barahang dala niya. Doon lang kami sa sahig sumalampak. Inihanay niya yung mga baraha tapos pinabalasa sa akin at pinapili ako ng isa. Yung pinili ko binulungan niya at nilagay sa palad ko. Nagpalipas siya ng ilang segundo bago binalik sa hanay ang barahang kinuha ko. Habang ginagawa niya yon, nasabi ko na marunong pala siya sa ganoon. Sabi niya natutunan niya sa tiyahin niyang isang albularya na taga Navotas din. Bigla akong napangiwi. Kumirot na naman kasi yung nasa likod ko. Nakita niya yung pagngiwi ko kaya tinanong niya ako kung anong nangyayari sa akin. Napilitan akong ipakita sa kanya yung sugat ko sa likod. Natakot siya. Sabi niya sumama raw ako sa kanya sa tiyahin niya para magamot ako. Ngayon daw ay sigurado na siya na kinukulam nga ako. Nagdalawang isip ako kung sasama ako kasi inisip ko si Rodel. Baka magalit na naman siya dahil hindi nga siya naniniwala na kinukulam ako. Sabi ko kay Ate Telma, kakausapin ko muna yung asawa ko. Magpapaalam ako.
Kapag nakapagpaalam na raw ako, ay katukin ko lang siya sa bahay nila. Pero binalaan niya ako na huwag kong baliwalain ang nasa likod ko. Magugulat na lang daw ako pag gising ko ay marami na yun. Kumalat na sa buong katawan ko. Kaya bago raw mahuli ang lahat, ay kumilos na ako. Tumangutango lang ako at nagpasalamat sa pagmamalasakit niya. Tinuloy niya ang mga ginagawa sa mga baraha. Maya-maya ay nakita kong may pagtataka sa mukha niya. Kaya tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya ilang ulit na niyang binalasa yung baraha. Pero iisa ang lumalabas. Lalaki ang may gawa ng pangungulam sa akin. Pati ako nagtaka na rin. Kasi ang lalaki lang naman sa mga kamag-anak ni Rodel ay ang tatay niya na mahina na. Tapos yung bunso nila na high school. Puro babae na. 4 na babae. Alangan namang yung high school ang nagpakulam sa akin. Yung biyenan ko namang lalaki parang malabo dahil mahina na nga yun. Lagi na nga lang nakahiga at parang naghihintay na lang ng araw. Mas matanda kasi yun sa biyenan kong babae ng 15 taon. Imposible naman na yung asawa ko ang nagpapakulam o kumukulam sa akin. Para maliwanagan daw kami ay sumama na raw ako sa kanya para kumonsulta sa tiyahin niyang albularya. Wala naman akong ibang maisip na pwedeng gumawa nun sa akin. Wala naman akong kaaway sa labas, kundi dun lang sa partido ng asawa ko. Gusto ko sanang ipakita sa asawa ko yung sugat ko sa likod, pero nagpasya akong wag na lang muna. Hindi ko na rin pinaalam sa kanya yung pagpunta ko sa albularya. Hinintay ko lang siya na makaalis bago ako sumama kay Ate Telma. Pagdating namin doon sa tiyahin niya ay pinatuloy naman kami at tinanggap ng maayos. Matandang dalaga pala yun. Si Ate Telma ang nagsabi sa kanya kung anong kailangan namin at nangyayari sa akin. Tapos ay tinignan niya yung sugat ko sa likod. Wala nang maraming tanong-tanong. Inumpisahan agad niya yung panggagamot sa akin. Nagsindi siya ng kandilang puti at tinapat sa sugat ko. Parang pinapainitan habang bumibigkas siya ng orasyon. Mga ilang sandali lang yun. Tsaka siya nagdikdik ng mga hindi ko kilalang dahon. Pinainitan din yun sa tapat ng apoy ng kandila. Tapos ay tinapal sa sugat ko. Tsaka niya hinipan ng hinipan ang dinikdik na dahon na nakatapal. Sabi niya, hindi pa tapos ang gamutan namin dahil mabagsik daw ang kulam na nilagay sa akin. Kaakibat daw nito yung nakikita kong multo ng biyenan ko. Hindi raw yung totoong multo ng biyenan ko, kundi isang halusinasyon na likha lang ng kumukulam sa akin. Intensyon talaga na baliwin ako. Ang mga mahuhusay lang daw sa mahikang itim ang may kakayahan na gawin yon. Tinanong ko ang tiyahin ni Ate Telma kung may paraan ba para malaman kung sino eksakto ang kumukulam sa akin. Sabi niya meron naman. Ibabalik daw niya roon ang kulam na binibigay sa akin. Kung sino ang tatamaan noon sa pamilya ng asawa ko ay tiyak na siya ang kumukulam sa akin. Nagiging komplikado palalo ang sitwasyon ko, pero wala naman akong mapagpipilian. Sabi ng albularya ay buhay ko ang nakataya. Kung magkakamali ako ng pasya ay maaari akong mamatay. Sa kalagayan ko raw ngayon ay isipin ko muna ang sarili kong buhay, ang gumaling. Pagdating ko sa bahay, nagulat ako dahil nandoon na yung asawa ko. Hindi ko alam na mapapaaga siya ng uwi. Hindi pa ako halos nakakapasok ay hinablot na niya ang buhok ko at pinagbintangan na galing daw ako sa lalaki ko. Kasama ko raw yung lalaki ko. Siguro raw nagmotel kami at kung ano-ano pang kabastusan ang lumalabas sa bibig niya. Napilitan tuloy akong sabihin na sa albularya ako nang galing dahil nagpagamot ako. Tsaka ako pinakita sa kanya yung sugat ko sa likod. Nanlalaki yung mga mata niya. Gulat na gulat sa nakita. Akala ko ay maaawa siya sa akin at hihingi ng sorry dahil sa walang basihan niyang pagpaparatang. Sa halip ay nagmamadali siyang lumabas ng bahay at pabalyang sinara ang pinto. Takang-taka ako sa kinilos niya. Hindi ko alam kung anong iisipin ko.
Madaling araw bandang 3:00, nagising ako at naramdaman ko na lang na mabigat ang katawan ko. Hindi ko halos maigalaw yung kamay ko, pati yung mga paa. Kinabahan ako. Sinubukan kong tumayo pero hindi ko nagawa. Sumigaw ako. Tinatawag ko si Rodel kasi nakita kong wala siya sa higaan. Naisip ko na baka nagbanyo o ano. Wala naman akong tugon na nakuha. Nanigas talaga yung buong katawan ko at namamanhid. Ilang ulit ko pang sinubukan na bumangon. Kaso ganoon pa rin. Nahihilo ako sa sobrang bigat sa pakiramdam. Tapos sumasabay pa yung pagkirot ng sugat sa likod ko. Pumikit ako. Nagdasal ako ng paulit-ulit sa isip. Ang nawala lang ay yung pagkahilo ko. Pero hindi pa rin makabangon hanggang sa mapansin ko na tinutubuan na rin ako ng mga sugat sa iba pang parte ng katawan. Gaya ng sa braso, sa tiyan at pagtingin ko sa binti ay meron na rin. Mga ilang saglit pa ang lumipas ay nakaamoy ako ng nakasinding kandila. Tapos ay narinig ko yung boses ng asawa ko. Pero hindi para tulungan ako, kundi narinig ko siya na bumibigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan. Umalon yung kaba sa dibdib ko. Naisip ko na siya at wala ng iba ang kumukulam sa akin. Sinubukan ko ulit na tumayo pero bigo na naman ako. Gusto kong sumigaw para tawagin si Rodel at pahintuin ang ginagawa niya sa akin. Kaso yung boses na lumalabas sa bibig ko ay walang lakas. Sigurado ako na hindi niya yun maririnig kahit nasa labas lang siya ng kwarto namin. Hindi ko na nakayanan ang nararamdaman ko at nawalan na lang ako ng malay. Paggising ko ay nakaupo na sa gilid ng higaan namin ng asawa ko. Tinanong ko siya kung paano niya ako nagawang kulamin. Sa lahat ng tao, siya ang hindi ko mapaghihinalaan man lang na gagawa sa akin ang bagay na yon. Anong kasalanan ko sa kanya? Nakayuko siya ng sumagot. Matagal na raw niyang alam na nakikipagkita ako sa kapitbahay naming lalaki tuwing nasa trabaho siya. Ayaw daw niya na patayin ako kahit palayasin man lang dahil mahal daw niya ako. Kaya pinarusahan na lang niya ako sa paraan na alam niya. Pero yung lalaki ko raw ay papatayin niya sa kulam. Gulat na gulat ako sa mga pinagsasabi niya. Sinabi niya kung sino yung lalaki. Kilala ko yun. Kapitbahay nga namin pero wala akong kaugnayan sa kanya. Hindi ko lalaki yun. Hindi lang daw mga kapatid niya ang nagsabi sa kanya tungkol doon. Pati na rin yung ibang kapitbahay. Nakikita raw nilang pumapasok sa bahay namin yung lalaki. Napaiyak na lang ako sa kasinungalingang itinanim nila sa utak ng asawa ko. Kaya ako nagawang kulamin. Sabi pa ng asawa ko, wag daw akong mag-alala dahil hindi naman niya ako papatayin. At mula raw ngayon ay walang makakaalam ng kalagayan ko dahil mananatili ako sa higaan hanggang sa matapos ang parusa niya. Sinumpa ko kay Rodel na hindi totoo ang mga bintang nila sa akin. Hindi ako nanlalalaki. Kahit anong paliwanag ko sa asawa ko ay nabubulag siya ng mga sinabi sa kanya ng kapatid niya at kung sino mang mga kapitbahay nakakampi nila sa pagyurak sa pagkatao ko. Tanging dasal na lang ang nakapitan ko sa mga sandaling yon. Ilang araw din akong kinulong ng asawa ko sa silid na yon sa nakakapanlumo kong kalagayan. Nakikita ko pa rin ang multo ng biyenan ko pero hindi na ako nakaramdam ng takot na gaya nung una dahil alam ko na hindi talaga siya ang multo ng biyenan ko kundi likha lang din ng itim na kapangyarihan. Pinaglabanan ko talaga yung takot ko. Pumipikit na lang ako at nananalangin. Pagdilat ko naman ay wala na. Gabi-gabi noon ay nag-oorasyon si Rodel at kapag natapos na siyang mag-orasyon ay tsaka niya ako lalapitan at aamuin na parabang mahal na mahal niya ako. Sa tingin ko ay siya na ang nababaliw, ang totoong may sayad at hindi ako. Hanggang isang araw na nasa trabaho pa siya, narinig kong tumatawag sa pintuan namin si Ate Telma. Hirap na hirap man ay nilakasan ko ang loob ko at pinilit na bumangon. Hindi ko nagawang bumangon pero nagawa kong gumapang. Namamanhid pa rin yung katawan ko nun.
Tapos nandoon pa rin yung mga sugat ko sa katawan. Nagsumikap ako na makarating sa pinto sa pamamagitan ng paggapang. Nung marating ko yung pinto ay pahirapan din bago ko maabot yung doorknob at mabuksan yun. Nabigla si Ate Telma sa nakitang sitwasyon ko. Dali-dali niya akong tinulungan na makatayo. Sinabihan ko siya na suotan ako ng jacket para maitago ang mga sugat ko. Sabi ko ay itakas na niya ako at dalhin sa tiyahin niya. Hindi naman siya nag-aksaya ng panahon. Parang kinampihan kami ng tadhana nun. Nagkataon na may pagkakagulong nagaganap sa kabilang bahagi ng eskinita namin, kaya nawalan ng tao sa daraanan namin. Nung makalabas kami ng eskinita ay sumakay kami ng tricycle. Doon ko kinuwento sa kanya ang mga nalaman ko tungkol kay Rodel. Sabi ni Ate Telma, yung lalaki na sinasabi ni Rodel na lalaki ko, ang totoong kalaguyo raw noon ay yung hipag ko. Alam niya dahil nakita raw yun ng anak niyang nagtatrabaho sa motel. Magkasama raw sila. Kaya hayaan ko raw na mapatay sa kulam ng asawa ko ang lalaking yun. Ang mga kapitbahay naman na mga sulsol, siguro ay yung mga suki ng hipag ko sa maliit na business niya. Ginamot ako ng tiyahe ni Ate Telma. Pinagtiyagaan talaga niya na kontrahin ang kulam ng asawa ko. Pero ayoko nang ipabalik ang kulam kay Rodel. Bahala na sa kanya ang Diyos. Hanggang sa unti-unti na nga akong mapagaling ng albularya. Nabalitaan ko kay Ate Telma na hinahanap ako ni Rodel, pati ng mga hipag ko. Nagtatanong-tanong daw. Nagsinungaling siya at sinabing nagpatulong lang ako na makasakay ng tricycle, pero hindi niya alam kung saan ako papunta. Yun na ang huling pagkikita namin, sabi niya. Isang kaibigan ang tumulong sa akin na makapaghanap ng malilipatan sa parting Navotas din, pero malayo sa bahay ng asawa ko. Siya rin ang tumulong sa akin na makapamasukan ngayon bilang kasambahay. Malaki ang bahay ng amo ko at saradong-sarado palagi, kaya alam kong hindi na ako masusundan ng asawa ko. Bitbit ko yung proteksyon na binigay sa akin ng albularya para hindi na uli ako makulam. Sa ngayon masasabi kong panatag na ako sa buhay ko at nag-iipon na lang para umuwi na at magstay na lang sa probinsya namin. Wala na po akong balak mag-asawa. Para bang na-trauma na ako.